Praise God. Praise God. God is good all the time. And all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay tutulog lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Maliligaw sa probinsya ng Cotabato. Ating hilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Maliligaw. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, ikaulong 28 kabanata. Ang talata po ay 17. Parang baha sila kung sumalakay sa aking paligid. Sa buong maghapon, kinukubkob ako sa lahat ng panig. Parang baha sila. Sumalakay sa aking paligid. Parang baha sila kung sumasalakay sa aking paligid. Sa buong maghapon kinukubkob ako sa lahat ng panig. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Kami po'y nagpapakumbaba, humingi ng patawad sa lahat naming pagkakasala at ang aming panalangin. Ang banal na dugo ng aming manunubos ang siyang maglinis at tunay na pumawi sa lahat naming karamihan. Habang amin din pong idinudulog sa iyong bayan ng Maliligaw, sa probinsya ng Cotabato. Aming panalangin ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Maliligaw nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu ang aming panalangin, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Maliligaw. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Genesis, 50 kabanata. Ang talata po ay 6 hanggang 9. Sumagot ang Faraon, "Lumakad ka na at ilibing mo ang iyong ama ayon sa iyong pangako sa kanya." Sumama kay Jose para makipaglibing ang lahat ng kagawad ng Faraon, ang mga may mataas na katungkulan sa palasyo at ang kilalang mamamayan sa buong Ehipto. Kasama rin ni Jose ang kanyang mga kapatid at ang buong sambahayan ng kanyang ama. Ang naiwan lamang sa Goshen ay ang maliliit na bata, mga kawan ng tupa, kambing at baka. May mga nangangabayo, may mga sakay sa karwae, talagang napakarami nila. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ay nakabalik online. Ako po ay humihingi ng tawad sa inyo sapagkat ang inyo pong lingkod ay nagtungo sa National Prayer Gathering, na ginanap sa Bacolod City. Kasama po yung ating mga
kamanggagawa ano po sa buong Pilipinas ng pananalangin. At kasabay po nung ating pagtungo sa Bacolod yun pong ating charger, ano po, itong ating ginagamit na laptop bumigay. At hindi po natin nagcha-charge naman siya pero nagkaproblema, hindi nagtutuloy-tuloy. So, hindi po tayo nakapag-record. Yan po, almost 2, 3 weeks yata ano po. Kaya tayo po ay humihingi ng kapatawaran. Ito po ay pagpapaliwanag lang sa dahilan ng alam niyo po, ang ating layunin talaga araw-araw, 'no, kahit na anong mangyari. Pero dahil po dun sa ating kinaharap na sitwasyon, praise the Lord po dahil sa kasalukuyan may bago na po tayong charger, kaya hindi na po tayo, ah, makaka-miss ng ating magre-record, ano po. Balik po tayo dito sa ating pagbubulay. Pumayag po yung Faraon na ilibing ni Jose, yung kanyang ama, ayon dun sa kanyang ipinangako sa libingan na inihanda nung kanyang mga ninuno, nung kanyang amang Abraham. So mga lolo na po ito ni Jose. Ano po, at kasama niya, hindi lang siya, 'no, sapagkat pumayag ang Faraon, sumama kay Jose ang napakaraming tao, lahat ng kagawad ng Faraon, yung mga may matataas na katungkulan sa palasyo, mga kilalang mamamayan ng Ehipto, at siyempre kasama yung kanyang buong sambahayan. Napakarami po nila para sa pakikipaglibing. Eh, alam niyo, isang katotohanan na ang paglilibing ay hindi isang madaling bagay. Ano po, ang akin pong ina noong 2016 ay aming inilibing tapos na siya ipunin ng Panginoon. Alam niyo po, sa katotohanan wala pong kalungkutan sa puso ko sapagkat batid ko na nasa piling siya ng Panginoon. Pero nung pagkakataon na pinasok na siya do'n sa nicho, isinara na yung nicho, talagang may kalungkutan sa aking puso, ano po. Sapagkat ito po, pamamaalam do'n sa katawang lupa ng ating mga mahal sa buhay. Gayunman, sa katotohanan, ang kamatayan po ay pakikipagkaisa sa Panginoon nung mga may kaugnayan sa Kanya. Kaya ang libing po samantalang malungkot ito po ay pagpapaalala sa atin na darating ang pagkakataon, magkikita tayo at sa pagkakataong yon, wala nang iiyak, wala nang malulungkot sapagkat tunay ang kapayapaan, kagalakan ng Panginoon ang ating tataglayin. Alam niyo po, may mga nagsasabi na mas marami daw yung nakipaglibing. Ibig sabihin, mabait yung yumao, 'no? Samantalang yun po ay totoo kasi paano ka naman kukuha ng maraming makikipaglibing kung hindi naman naapektuhan yung buhay nila ng tao. Pero higit sa lahat, si Jose yung nakaapekto sa buhay ng mga taong ito. At nung siya ay nagkaroon ng kalungkutan, pinakita nila yung kanilang pagdamay. Mga kapatid, ang sinasabi po sa atin ito, sa pagkakataon na tayo dumaan sa isang sitwasyon, sa isang pagkakataon ng kalungkutan, mga pagsubok sa buhay, yung mga natulungan natin, kapaligid sila sa atin, ipararanas nila sa atin yung kanilang pakikisa at pagsama. Huwag natin yung
balewalain. Huwag din nating hindi tatanggapin. Ano po, kasi yung pagpaparanas nung pagmamahal, nung care, bahagi ng pagkilala dun sa buhay na ipinaranas natin sa kanila. Kaya pagpapasalamat yun. Hindi ba natin tatanggapin yung pagpapasalamat nila? Hindi ba marapat lang na kung sila'y nagpapasalamat sa atin, tanggapin natin ito at ibalik din natin sa kanila. Kaya alam niyo po, ako sinasabi ko din ito, huwag tayong hangga't maaari, huwag nating i-miss yung mga burol, yung mga lamay, no, yung mga kakilala natin. Hindi po samantalang okay na makapagbigay tayo, pero kung wala tayong maibibigay, huwag nating gawing dahilan iyon para hindi natin maiparanas sa kanila yung kalinga na kinakailangan nila. Hindi ko rin po alam, kasi alam niyo sa katotohanan, iba kasi, yun nga yung kwento ko sa inyo na kung sumakabilang buhay ang aking ina. Alam niyo, naalala ko yung mga tao na nakita ko na nando'n, 'no, na nasa isipan ko sabi ko, "Si ano nakita ko, si ganito nandoon, si ganyan, si ganito." Ano po, at samantalang totoo po na may kagalakan sa puso ko, may kapayapaan din na ako'y nagpapasalamat na, sila'y nagkaloob ng pagkalinga. Mga kapatid, 'pag inaabot natin yung ating kamay para umagapay, para tumulong, ang Diyos ang tunay na nararanasan ng mga tao na tinutulungan at ginagabayan natin. Sa ganitong pagkakataon, nagiging maliwanag sa kanila ang pagkilos ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat na ninanais mo na kami maging katuwang ng isa't isa. Nais mo na yung kabigatan na tinataglay ng aming mga kapatid, lalo na po dun sa pagkakataon na yung kanilang mga mahal sa buhay ay sumakabilang buhay. Lord, ang aming panalangin, magkaroon ng pagkakataon na maiparanas, maipadama namin yung kapayapaan na nagmumula sa iyo, na sa ganitong paraan, Ama, tunay na maipabatid ang iyong pagmamahal. At sa pangalan ni Jesus kami po'y nananalig, dumadaloy ang iyong kapangyarihan, ang iyong kaluwalhatian upang tunay ipagkaloob yung kapayapaan na kanilang kinakailangan. Lord, you also ask for provisions dun sa mga kapatid namin na dumadaan sa mga mabibigat na sitwasyon. Naniniwala kami, gaano man kaliit yung iyong pagkakaloob, Panginoon, sa paningin ng tao, pero sa katotohanan, ito'y napakahalaga. Sapagkat anumang bagay na nagmumula sa iyo, may dakilang pagsama mo. Lord, amin ding idinudulog sa iyo ang bayan ng Malidigaw sa probinsya ng Cotabato. Ang aming panalangin, Panginoon, magkaroon ng pagkakaisa ang iyong katawan sa bayan ng Malidigaw. Maging paraan nito, Amang Diyos, upang maihanda ang altar ng aming Panginoong Hesukristo na maitatag sa bayan ng Malidigaw. Maging pagkakataon na dumaloy ang fire of revival sa bayan ng Malidigaw. At sa pangalan ni Jesus, kami po'y nananalig. Dadaloy ang iyong Espiritu at kapangyarihan at tunay na maluluwalhati sa bayan ng Malidigaw. Hayaan mong dumaloy din po ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito.
dalangin namin ang kaluwalhatian mo. Dalangin namin ang pagsama ng iyong Son o Espiritu. And we decree, Lord, ikaw ang magkaloob ng kaunlaran sa mga bayang ito. At hayaan mong dumaloy sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo na maranasan ng aming bayan yung tawag mo to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din namin ang pagkilos mo sa lahat ng mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig. Pagkaloob mo po ang lahat nilang pangangailangan, gayon din ang aming mga OFW na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Yan mong sila'y magtagumpay sa pamamahayag ng iyong salita sa mga bansa na yung pinagdalahan sa kanila. As you also pray, Panginoon, sa aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines, Church, Renewal, Asia Pacific, International, Institute Studies. Lord, dalangin namin na kumilos ka ng may kapangyarihan sa mga ministeryong ito para matupad nila ang dakilang kalooban mo. As we also pray, Panginoon, sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kumilos ka ng may kapangyarihan. Maipahayag ang iyong banal na salita ng may kalayaan. And we decree the fire of revival sa mga bayan ito. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang pagkilos mo, Panginoon, sa mga bansa ng Hong Kong, Macau, Taiwan. Lord, kilusan mo mga bayang ito, dumaloy ang kaluwalhatian mo, gayon din po sa Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at Amerika. Lord, hiling namin ang fire of revival. Gayon din po, Panginoon, ang aming panalangin maranasan ang kapangyarihan mo sa mga bayan na itinalaga para sa iyo. As we declare peace over Israel. Amamin din pong idinudulog sa iyo ang aming President Marcos, Vice President Duterte, ang Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord sa aming gobyerno. Hayaan mo, Panginoon, na walang kasinungalingan ng kaaway ang magtagumpay. Malantad ang lahat ng kagagawa ng kasalanan at maitanghal ang iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinubos. Tinanggap po namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo'y dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, yan yung pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare there's no house and lot with parking, with a no fear, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara. Pilipinas, God bless you. Big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God.